lang. Sige, lagay mo lang lahat yan dyan. Di ko rin alam kung ano ba lulutuin na itong kalbo na to. Pero sige, umpisahan na natin. Let's go. Sa isang biyak na sangkalan, sige, ilatag mo ang talong. Hiwa-hiwain mo kung ano ang gusto mo. Isunod mo na rin yung pechay. Tanggalin mo lang yung pinakadulo ng tangkay para maghiwa-hiwalay. Bawang at sibuyas. Uy, ano yan? Sinaro na lechon sa masungit mong kapitbahay. Charot lang. Kaya naman, isusunod naman talaga kung sino ang bida dito sa lulutuin. Inuna na nga ni Kalbo yung tenga pero mukhang ayaw pa ata magpahiwa. Hindi na nakatiis, kumuha na ng gunting. At ayun nga, pinaggugupit na nga yung tenga. At sinunod na nga yung pata na walang kawala. Pak yan. At ayaw nga magpa-chop-chop ng pata kaya naman ginaminta na ulit ng gunting para kunin yung balat. At eto na nga, tataryahin na nga ni Kalbo yung balat para mas masarap. Ng paborito ng lahat. Tapos eto na nga, susunod na nga natin yung iba pang laman at natitira pang balat. After niyan, pagsasama-samahin lang ni Kalbo lahat ng mga buto na pinagtaryahan ng mga balat. Paminta, laurel, at asin. Yan lang timpla niyan. Tapos pakukuluin niya para mas mabisa yung sabaw. Tapos yan, punas lamesa. At dito nga pala, meron nga pala tayong bahaw na kanin. So dudurug-durugin natin to para gawin natin sinangag. So set aside muna natin yan dito. At eto na nga, nilalagyan na nga natin ng tubig. Ito yung pinaghugasan ng bigas. So pagtapos nga yan, syempre hugas-hugasan natin yung gulay. Kasi ang gagawin natin dyan, ibablanch lang natin yung pechay. Tapos piprituin lang natin yung talong, ganun lang. Tara, umpisa na natin ang paggawa ng sarsa. Pang! Painitin ng maliit na kaldero ng sandok dahil kahoy nga. Isa mo na yung bawang. Sabay mo na rin yung sibuyas. Pare-parehas lang din naman yan. Tapos halo. Then ayan, lagyan mo ng bagoong. At your own preference lang yung bagoong na yan. Depende kung anong trip mo. Malaki na kayo eh. Tapos ayan nga, eto na nga yung pinagpakuluan natin tira-tirang puto. Eto na yung gagawin natin sa sabaw. Andinamnam yan, promise, yobs. Tapos yan, lagyan mo na yung kare-kare powder na yan. Di na ako nag-mix-mix kung ano-ano pa. Yan na agad pinili ko. Wala nang arte-arting instant nga eh. Tapos dagdagan mo ulit ng sabaw. Yan, paunti-unti lang chong. Tansyahin mo lang din kasi baka sukobra. Maging malabnaw. Tapos kung may atswete kayo or optional lang naman to kasi since may kulay na rin naman tong kare-kare powder, bahala na kayo. Pero ako nilagyan ko pa rin ng atswete kasi nga may lasa pa rin yan. Hindi lang siya nagbibigay ng kulay. Para sa akin yun ha. Ewan ko sa inyo kung anong trip nyo. Ito yung version ko eh. Bakit ba? Tapos yan, halo-halo lang. Ayan, napansin nyo parang lumalapot na siya. Tapos ayan, konting tikip. Alat check tayo dyan. Alat check. Tapos ayun, mukhang okay naman. Kaya susunod naman natin tong peanut butter na. Ayan, di ko yan inubos men. Konti lang kasi baka matamis na. Tsaka nakakaumay din para sa akin ha. Kasi meron pa akong ilalagay dyan. Halo-halo lang yan. Tapos lalagyan din natin ito. Ang sikat na chicken powder na hindi mo mabibili sa mga suking tindahan. Konti lang, mga 2 scoop lang yan. Maliit lang naman yan eh. At eto na nga, kaya hindi rin ako naglagay ng maraming peanut butter kasi susubukan ko naman itong naisip ko. Kasi gusto ko nga creamy, maglalagay tayo ng gata. Coco mama. Goods na goods yan mga yobs. Ako na nagsasabi. Masarap din yan ilagay sa champurado kaysa sa gatas. Tapos ayun na nga, taste check. Tapos kung sa tingin mo okay na yung lasa, tigil mo na yung kalokohan na yan. Proceed ka na sa next step. Isang wok, isa lampak, lagyan ng mantika, painitin ng gusto, ikot. Pagkapangin ang mantika, saka mo ilagay yung talong. Loko! Nagis-hagis kasi mukhang tanga eh. Tapos yung baligtarin mo yung talong. Tapos kailangan medyo toasted yung nasa loob niyan. Then after nun, yung tamang toasted lang, huwag masyadong sunog. Baligtarin mo, tapos painitin mo lang konti yung balat para kahit papano roasted lang siya ng konti. Then after nyan, hanguin mo na agad. Lagay mo na agad sa platong merong tissue paper para kahit papano na-absorb yung mga mantika. Tapos yan, magpakulo ka ng tubig. Magbablanch na tayo ng pechay. Mabilisan lang yun boy. Lagay mo na agad yung pechay. Saglit na saglit lang yan. Siguro mga 30 to 45 seconds. O up to 1 minute. Then hanguin mo na agad yan. Huwag mong patatagalin kasi maglalabsa yan. Yung iba nga niya nilalagay na agad sa ice cold water para mag-stop yung cooking niya. Pero syempre wala na tayong paarte-arte ng ganun. Basta hanguin mo na agad yan. Then after nyan, ready mo na ulit yung wok. Painitin. Lagyan ng mantika. Pagkapangin ng mantika,
sa mainit na kawali. At eto na nga, isusunod na nga natin yung mismong bida dito sa menu na to. Ang lechon. Let's go. Inahin na muna natin itong mga laman. Pak, sige, salpak mo lang yun dyan. Dahan-dahan lang yan. Trydor yan. Tatalsikin sa'yo. So paglagay nyo ng takip niyan, hintayin nyo humina yung kulo. Pag napapansin yung humihina na yung kulo ng mantika, tignan nyo muna. Then after nyan, kuha kayo ng konting tubig sa kanyang buhusan ng tubig. Doon sa may gilid ng kawali, sa may takip. Para magalit ulit sila lalo, para lumutong ng gusto. So ayun na nga. Tapos after nyan, syempre hanguin mo na ulit. Lagay mo na ulit sa platong may paper tissue para paglagay mo ron, ina-absorb niya na yung mga mantika. Sunod mo na yung balat, ang pinaka-paborito ng lahat. Ito hindi na masyado tumatalsik to. Pero dahan-dahan lang din. Mabilis lang to lutuin kasi luto na rin naman to. Ang gagawin lang naman natin dito, paki-crispyin lang natin. Yan, saglit na saglit lang yan. Parang halos 1 minuto lang ata yan. Tapos syempre, ayun na nga, hanguin mo na nga ulit. Lagay mo na ulit sa platong merong paper tissue para kahit papano na-absorb ng tissue paper yung mantika. Uy, gumaganon pa. Pero mabisa talaga pagka-crispy ng yobs. Syempre, hindi magiging kompleto pag walang rice. So, kaya nagsangag ako dito. Lagay ng itlog, asin, paminta. Yan lang ang timpla niyan. Halo-halo. Ping, ping, ping. Huwag ka na maglagay ng magic sarap, kakantokin ka pa dun. Uy, gumaganon pa. Kala mo talaga tunay, pero napakabigat talaga yung wok na yan. Di ako sumasali sa flip top, pero dito kaya ko mag-flip top. At eto na nga, nag-plating pa. Ang sarap, ang lutong. Rinig na rinig nyo ba? Hinila na nga ang silya para hatakin ng lamesa at nang maumpisahan na ang chicha. At pinilasa na nga ni Galbo ang prinito niyang literal na lechon kawali. Uy, talaga namang ang crunchy. At sinabayan pa nga ng pineapple. Natakot ata si Kalbo. Baka mamaya ang puso mag-trample. Kaya mga men, sinangag at kare-kare, try nyo rin para sa mga minamahal yung sugar mami, mami. Yon, tapos na. Cheers! Peace out!